Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan ng Quezon, may isang maliit na kubo na halos yakapin na ng damo at mga gumagapang na baging. Doon nakatira si Mateo, isang payat at tahimik na magbababoy na halos buong buhay ay inilaan sa pag-aalaga ng iilang alagang baboy. Sa tuwing sasapit ang umaga, bago pa man sumilip ang araw sa likod ng mga bundok, nagigising na si Mateo sa tilaok ng tandang at sa langit-ngit ng kawayan sa ilalim ng kanyang higaan. Bumabangon siya ng dahan-dahan, nagbubuhos ng malamig na tubig sa mukha at agad na nagtutungo sa likod ng kanyang kubo kung saan naroon ang kulungan ng kanyang mga alaga. Ang amoy ng putik, dumi at pakain ay matagal nang naging bahagi ng kanyang buhay. Para sa iba, iyon ay mabaho at nakakasuya. Ngunit para kay Mateo, iyon ang amoy ng kanyang pangarap. Ang pangarap na balang araw ay hindi na siya mangungutang, hindi na siya magugutom, at hindi na siya lalaitin ng mga tao sa baryo. 3 baboy lamang ang kanyang pag-aari. Isang inahin na payat at tila laging pagod at 2 biik na halos kasinlaki lamang ng isang aso. Iyon na ang kabuuan ng kanyang kayamanan. Tuwing pinapakain niya ang mga ito ng pinakuluang darak at pinaghalong gulay na tinira sa palengke, kinakausap niya ang mga ito na para bang mga tao. "Magtiyaga kayo ha," bulong niya habang ibinubuhos ang pagkain sa lumang palanggana. "Kapag lumaki kayo, makakabayad na tayo ng utang. Hindi na tayo magugutom." Ngunit kahit gaano siya kasipag, tila laging kulang ang biyaya sa kanyang buhay. 1 taon na ang nakalilipas mula nang mamatay ang kanyang asawa dahil sa karamdaman. Naiwan sa kanya ang maliit na kubo, ang 3 baboy at ang tambak na utang sa tindahan ni Mang Isko. Mula noon, mag-isa na niyang hinarap ang hirap ng buhay. Wala siyang anak, wala siyang kapatid, wala siyang kamag-anak na maaasahan. Ang tanging kasama niya ay ang hangin, ang ulan, ang lupa at ang mga alagang baboy. Tuwing hapon, matapos linisin ang kulungan at ayusin ang mga pakainan, nauupo siya sa harap ng kubo, hawak ang basag-basag na tasa ng kape. Pinagmamasdan niya ang malalayong bundok habang iniisip kung kailan darating ang araw na magbabago ang kanyang kapalaran. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw, pareho pa rin ang kanyang nakikita, ang kahirapan. Sa baryo, kilala si Mateo bilang Mateong Pulubi. Hindi dahil siya ay nanlilimos, kundi dahil lagi siyang gusgusin, tahimik at walang salitang ipinaglalaban ang sarili kapag siya ay tinutukso. "Mateo, baka naman gusto mong ibenta na lang yung mga baboy mo." Minsang biro ni Lando, isang mayamang magbababoy sa baryo. Mukhang mas mauuna pamamatay sa gutom kaysa lumaki. Sasagot lamang si Mateo ng ngiti. "Hindi pa, Kuya Lando." Mahina niyang tugon. May pag-asa pa. Ngunit sa kanyang puso, unti-unti nang nauupos ang pag-asa. Isang gabi, dumating ang malakas na ulan. Ang hangin ay humahampas sa mga dingding ng kubo. Ang bubong na yero ay tumutulo sa iba't ibang bahagi. Naglagay si Mateo ng mga palanggana at lata upang saluhin ang tubig. Sa labas, ang kulungan ng mga baboy ay halos bahana. Nagmadali siyang lumabas kahit basang-basa na ang kanyang damit. Hinila niya ang mga kahoy at inangat ang sahig ng kulungan upang hindi tuluyang malunod ang mga alaga. Habang ginagawa niya iyon, napansin niya ang kakaibang liwanag sa gawing likod ng kakahuyan. Isang munting sinag na tila sumasayaw sa gitna ng ulan. Akala niya ay kidlat lamang. Ngunit hindi ito nawawala. Bagkus, lalong luminaw. Parang isang maliit na apoy na kulay bughaw at berde na gumagalaw na tila may sariling buhay. Napatigil si Mateo. Hindi siya madaling matakot, ngunit may kung anong malamig na gumapang sa kanyang batok. "Ano yon?" bulong niya sa sarili. Sa baryong iyon, maraming kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao, mga engkanto, diwata at duwende
na nagbabantay sa kagubatan. Lumaki si Mateo na nakikinig sa mga kwentong iyon, ngunit kailanman ay hindi niya inakalang makakakita siya ng ganito. Unti-unti siyang lumapit. Ang putik ay dumidikit sa kanyang paa. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit hindi niya ininda ang lamig. Habang papalapit siya, napansin niyang ang liwanag ay nagmumula sa ilalim ng isang matandang punong balete. Malapad ang ugat nito, tila yakap ang lupa. Sa pagitan ng mga ugat, may maliit na lungga na natatakpan ng lumot. At doon, sa gitna ng liwanag, may nakita siyang maliit na nilalang. Isa itong duwende. Hindi hihigit sa isang dangkal ang laki. Kulay kayumanggi ang balat, kulot ang buhok, at may suot na pulang salakot na halos mas malaki pa sa kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila bituin sa dilim. Nakahawak ito sa isang maliit na baston na kumikintab sa dilaw na liwanag. Napaatras si Mateo. Napatakip siya ng bibig. Diyos ko. Mahinang sambit niya. Ngunit sa halip na matakot, tila ngumiti ang duwende. Mateo, wika nito sa tinig na manipis ngunit malinaw. Matagal na kitang pinagmamasdan. Nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Nakikita mo po ako? Nanginginig niyang tanong. Hindi lang kita nakikita, sagot ng duwende. Naririnig ko ang bawat dasal mo, ang bawat buntong hininga mo, ang bawat gabing umiiyak ka sa dilim. Napaupo si Mateo sa putik. Hindi niya alam kung nananaginip siya o gising. Bakit po ninyo ako kinakausap? Tanong niya. Lumapit ang duwende at tumayo sa isang ugat ng balete. Dahil bihira ang taong marunong magtiyaga tulad mo, wika nito. Hindi ka sakim, hindi ka nanlalamang. Kahit gutom ka, hindi mo inaapi ang kapwa mo. Tahimik si Mateo. Sa unang pagkakataon, may nakapansin sa kanyang paghihirap. Ako si Buntag, pakilala ng duwende. Tagapangalaga ng bahaging ito ng kagubatan. Napatitig si Mateo sa kanya. May dala akong alok, patuloy ni Buntag. Isang biyaya, isang pagkakataon. Anong biyaya po? Tanong ni Mateo. Umiti ang duwende. Tungkol sa mga baboy mo, sagot nito. Biglang kumabog ang dibdib ni Mateo. May kapangyarihan akong pagpalain ang iyong alaga, wika ni Buntag. Palalakihin ko sila ng higit sa karaniwan. Palalakasin, padadamihin. Ngunit may kapalit. Napayo ko si Mateo. Anong kapalit po? Maingat niyang tanong. Isang pangako, sagot ng duwende. Na hindi ka magiging sakim kapag dumating ang yaman. Na hindi mo kakalimutan ang pinanggalingan mo. At natutulong ka sa mga tunay na nangangailangan. Nag-isip si Mateo. Naalala niya ang gutom, ang utang, ang pagod, ang lungkot. Naalala niya rin ang mga taong tulad niya, mga magsasakang walang lupa, mga magbababoy na walang puhunan, mga batang pumapasok ng walang baon. Tumango siya. Pangako po, mariin niyang sagot. Hindi ko po kakalimutan. Ngumiti si Buntag at itinaas ang kanyang baston. Isang munting liwanag ang kumalat sa hangin. Simula bukas, wika nito, magbabago ang iyong buhay. At sa isang kisap mata, naglaho ang duwende na tila usok sa ulan. Naiwan si Mateo sa ilalim ng punong balete, basang-basa, nanginginig, ngunit may kakaibang init sa kanyang dibdib. Umuwi siyang tahimik, humiga sa kanyang papag. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, natulog siyang may pag-asa. Pagsikat pa lamang ng araw ay nagising na si Mateo. Hindi dahil sa tilaok ng tandang, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may munting apoy na naglalagablab sa loob ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang bumangon. Tahimik ang paligid. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng makapal na hamog sa damuhan.
Ang mga dahon ay kumikislap sa liwanag ng umaga. Saglit siya naupo sa gilid ng higaan. Panaginip lang ba yon? Bulong niya sa sarili. Naalala niya ang duwende, ang liwanag, ang pangako, ang pangalang buntag. Napahawak siya sa kanyang noo. Parang totoo ang lahat. Parang hindi gawa-gawa ng kanyang isip. Bigla siyang tumayo at nagmamadaling lumabas ng kubo. Tinahak niya ang putikang daan patungo sa kulungan ng mga baboy. Habang papalapit siya, may napansin siyang kakaiba. May kakaibang sigla ang tunog ng ungol ng kanyang mga alaga. Hindi iyon ang karaniwang mahinang iyak ng gutom. May lakas, may sigla, may kasiglahan. Pagdating niya sa harap ng kulungan, napahinto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang dating payat na inahin ay tila lumaki sa magdamag. Ang tagiliran nito ay bilog na. Ang balahibo ay makintab. Ang mga mata ay malinaw at buhay na buhay. Ang dalawang biik naman ay halos dumoble ang laki. Ang mga paa ay matitibay. Ang mga katawan ay mataba. Parang ilang buwan ang itinanda sa loob lamang ng isang gabi. Napaatras si Mateo. Diyos ko! Mahina niyang sambit. Lumapit siya at hinaplos ang likod ng inahin. Mainit. Buhay. Malakas. Hindi panaginip. Hindi ilusyon. Totoo. Naupo siya sa lupa at napahawak sa ulo. Salamat po. Bulong niya sa hangin. Hindi niya alam kung kanino eksaktong nagpapasalamat. Sa Diyos, sa duwende, o sa kapalaran. Ngunit ramdam niyang may himalang nangyari. Agad niyang pinakain ang mga baboy. Ngunit napansin niyang kakaiba rin ang kanilang gana. Kumain sila ng mabilis, ngunit hindi nag-aagawan. Hindi nag-aaksaya. Parang alam nila kung gaano lang ang kailangan ng kanilang katawan. Mula noon, araw-araw ay may pagbabago. Sa bawat paggising ni Mateo, mas lumalaki ang mga baboy. Mas tumitibay. Mas nagiging malusog. Walang nagkakasakit. Walang namamatay. Kahit ang mga karaniwang sakit sa babuyan ay hindi man lang sumagi sa kanila. Lumipas ang 1 linggo. Ang dating 3 baboy ay tila naging mga higante. Halos kasing laki na ng kalabaw ang inahin. Ang mga biik ay singlaki na ng batang tao. At higit sa lahat, nagbuntis ang inahin. Ngunit hindi karaniwang pagbubuntis. Sa loob lamang ng 2 linggo, nanganak ito ng 10 biik. Pawang malalaki, malulusog, at kulay rosas ang balat na parang pinakintab. Nagulat ang buong baryo. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao. Parang may milagro kay Mateo ha? Anong pinapakain niya riyan? May sikreto yan. Baka may albularyo siyang kausap. Si Lando, ang mayamang magbababoy, ay napatingin ng may halong inggit. Isang hapon, dumalaw siya kay Mateo. Totoo pala ang balita, wika niya habang sinusuri ang kulungan. Parang hindi na baboy ito. Parang halimaw sa laki. Napakamot si Mateo sa ulo. Ewan ko nga po, Kuya Lando, sagot niya. Inaalagaan ko lang po ng maayos. Ngumiti si Lando, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Mabuti yan, tugon niya. Baka pwede kang bentahan sa akin ng ilan. Mataas ang presyo ko. Nag-isip si Mateo. Malaki ang alok. Kaya niyang bayaran ang kalahati ng kanyang utang. Ngunit naalala niya ang pangako kay Buntag. Hindi maging sakim. Hindi magmadali. Pasensya na po, sagot niya. Palalakihin ko muna. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Lando. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Sige, wika niya. Sabihin mo lang kapag handa ka na. Umalis ito na may bahid ng pagkainis. Mula noon, mas naging maingat si Mateo. Tuwing gabi, isinasara niya ng maayos ang kulungan.
Naglalagay ng mga kahoy at bakal. Nagtirik ng maliit na ilaw. Parang may kutob siya na may paparating na pagsubok. Isang gabi, habang siya ay naghahapunan ng kanin at tuyo, may narinig siyang kaluskos sa labas. Mahina. Paulit-ulit. Parang may gumagalaw sa damuhan. Tumayo siya at dinampot ang kanyang lumang itak. Dahan-dahan siyang lumabas. Sa ilalim ng buwan, may nakita siyang anino sa tabi ng kulungan. Isang maliit na figura. Mabilis. Tahimik. Kumukurap-kurap ang mata. Napakunot ang noo ni Mateo. Buntag? Bulong niya. Biglang naglaho ang anino. Ngunit sa hangin, may naiwan na mahina ngunit malinaw na bulong. Mag-ingat ka, Mateo. Hindi lahat ay matutuwa sa biyaya mo. Nanindig ang balahibo niya. At sa gabing iyon, unang beses niyang naranasan ang takot. Takot na baka hindi lamang pagpapala ang kanyang natanggap, kundi pati panganib. Mula nang marinig ni Mateo ang babalang bulong sa hangin, hindi na siya muling nakatulog ng mahimbing. Tuwing gabi, nagigising siya sa kaunting ingay. Kaluskos ng dahon, huni ng kuliglig, lagaslas ng hangin. Lahat ay para bang may ibig ipahiwatig. Sa kanyang dibdib, unti-unting umuusbong ang isang kakaibang pakiramdam. Pag-aalala. Hindi para sa sarili lamang, kundi para sa mga baboy na siyang naging pag-asa ng kanyang buhay. Kaya't mas naging masipag siya. Mas maaga siyang gumigising. Mas maingat sa paglilinis. Mas masinop sa pagbabantay. Naglagay siya ng dagdag na bakod mula sa pinagtapyasang kawayan. Gumawa ng simpleng tarangkahan na may kandado. Nag-iwan ng lampara sa gabi upang maliwanagan ang paligid. Para bang may inaasahan siyang darating. At hindi siya nagkamali. Sa baryo, patuloy na lumalaki ang balita tungkol sa kanyang mga alaga. May mga bumibisita mula sa karatig baryo. May mga bumibili ng pakain na nagtatanong kung totoo bang may himalang baboy si Mateo. May mga negosyanteng nais siyang kausapin. Ngunit kasabay ng papuri ay ang pag-usbong ng inggit. Lalo na sa puso ni Lando. Sa loob ng maraming taon, siya ang kinikilalang hari ng babuyan sa lugar. Meron siyang higit sa 50 baboy, malaking kulungan at sariling truck para sa bentahan. Ngunit ngayon, ang mga tao ay kay Mateo na tumitingin. Kay Mateong pulubi. Sa kanyang bahay, madalas siyang napaupo sa dilim. Hawak ang baso ng alak, nakatingin sa kawalan. Bakit siya? Bulong niya sa sarili. Ako ang naghirap. Ako ang nag-ipon. Ako ang nagpunyagi. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang tauhan na si Ramil. Ramil, wika niya habang binibilang ang pera sa mesa. Gusto kong malaman kung ano ang sikreto ni Mateo. Nagkibit balikat si Ramil. Wala po akong alam, kuya, sagot niya. Tahimik lang po siya. Wala namang kakaiba. Napatingin si Lando sa kanya. Walang tao na biglang yayaman ng walang dahilan, mariin niyang sabi. Alamin mo. Tumango si Ramil. Mula noon, palihim niyang minamasdan si Mateo. Tuwing madaling araw. Tuwing gabi. Tuwing nag-iisa. Napansin niyang madalas itong magtungo sa gawing kakahuyan, lalo na sa may punong balete. Isang gabi, sinundan niya ito. Tahimik siyang gumalaw sa dilim, nagtatago sa likod ng mga puno. Nakita niyang huminto si Mateo sa ilalim ng balete. Lumuhod. Nagdasal. Nagbulong. Hindi niya marinig ang salita, ngunit ramdam niyang may kakaiba sa tagpong iyon. Biglang may munting liwanag na lumitaw. Nakita ni Ramil ang isang maliit na anino. Napaawang ang kanyang bibig. Duwende. Kinabahan siya. Agad siyang umatras at tumakbo pa uwi. Kinabukasan, buong takot niyang isinalaysay ang nakita kay Lando. May duwende po, kuya, nanginginig niyang sabi. Sa balete, nakikipag-usap po kay Mateo. Natawa si Lando.
Loko ka ba? Sagot niya. Naniniwala ka sa ganyan? Ngunit sa kanyang isip, may sumibol na ideya. Kung totoo ang sinasabi ni Ramil, ibig sabihin, ang yaman ni Mateo ay hindi kanya. Hiniram lamang at maaaring maagaw. Mula noon, nagsimulang magbago ang kilos ni Lando. Bigla siyang naging mabait kay Mateo. Madalas siyang dumalaw, nagdadala ng prutas, nag-aalok ng tulong. Mateo, kung may kailangan ka, sabihin mo lang, wika niya minsan. Magkaibigan tayo. Napapangiti si Mateo. Ngunit sa loob-loob niya, may kaba. Parang may bahid ng huwad ang bawat salita. Isang hapon, inimbitahan ni Lando si Mateo na uminom sa kanyang bahay. Nag-alinlangan siya. Ngunit dahil sa hiya, pumayag din. Habang nagiinuman sila, unti-unting naging madaldal si Lando. Naku Mateo, sabi nito, swerte mo talaga. Parang may basbas ka ng langit. Napayuko si Mateo. Pasensya na po, tugon niya. Nagtsatsamba lang po. Tumawa si Lando. Hindi tsamba yan, bulong niya. May tinatago ka. Nanlamig si Mateo. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may malakas na hangin na dumaan sa loob ng bahay. Namatay ang ilaw. Nabagsak ang ilang bote. Sa dilim, may narinig silang munting halakhak. Matalim, malamig, parang hindi tao. Napatingin si Mateo sa bintana. Sa labas, sa liwanag ng buwan, may nakita siyang maliit na figura sa bubong. Nakatayo, nakatitig, si Buntag. At sa kanyang mga mata, hindi na ito ngumingiti. May babala, may galit, may panganib. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Mateo. Ang binhi ng inggit ay tuluyan ng tumubo at malapit na itong magbunga ng kapahamakan. Mula ng gabing iyon sa bahay ni Lando, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Mateo. Hindi na ito tulad ng dati na payapa at tahimik. Ngayon bawat araw ay may kasamang kaba. Bawat gabi ay may kasamang pagdududa. Sa tuwing naaalala niya ang anyo ni Buntag sa bubong, ang malamig na titig, ang bakas ng galit sa mukha, may kung anong sumisikip sa kanyang dibdib. Alam niyang may paparating at hindi ito mabuti. Kaya't lalo pa niyang pinatibay ang kanyang kulungan. Nagdagdag siya ng kawad na bakal na nakuha sa junk shop. Gumawa ng mas matibay na kandado. Naglagay ng mga bote at lata sa paligid upang tumunog kapag may gumalaw. Sa gabi, hindi na siya basta natutulog. Madalas ay nakaupo siya sa may bintana, hawak ang itak, nakikinig sa bawat galaw sa paligid. Ang kanyang mga baboy ay patuloy na lumalaki. Parang hindi nauubos ang kanilang lakas. Ang 10 biik ay naging 20 sa sumunod na buwan. At sa ikalawang panganak ng inahin, halos 15 pa ang nadagdag. Naging parang maliit na kaharian ng baboy ang kanyang bakuran. Maraming mamimili ang nag-aalok ng malaking halaga. May mga tagalungsod, may mga negosyante, may mga middleman. Ngunit hindi pa rin siya nagmamadali. Pinipili niya ang tamang panahon. Pinipili niyang manatiling tapat sa pangako. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, hindi matahimik si Lando. Sa bawat pagdaan niya sa bahay ni Mateo, pakiramdam niya ay nasasampal ang kanyang dangal. Ang dating pinagtatawanan, ngayon ay pinupuri. Ang dating maliit, ngayon ay malaki. At siya, ang dating hari, ay unti-unting nalilimutan. Isang gabi, tinawag niya si Ramil at 2 pang tauhan. Sa loob ng kanyang bodega, sa ilaw ng gasera, nag-usap sila ng palihim. Hindi na pwede to, mariing wika ni Lando. Kailangan nating kumilos. Nagkatinginan ng 3. Ano pong gagawin natin, kuya? Tanong ni Ramil. Napatitig si Lando sa madilim na sulok.
Kung hindi natin makuha ang sikreto niya, sagot niya, sisirain natin ang kabuhayan niya. Nanlaki ang mata ng isa. Kuya, masama po yan. Sinapian ng galit ang mukha ni Lando. Mas masama ang mamatay sa inggit, sigaw niya. Gagawin niyo to o hanap ako ng ibang tao. Tahimik silang tumango. Sa loob ng kanilang dibdib, may kaba. Ngunit nanaig ang takot kay Lando. Dumating ang gabi ng kanilang plano. Walang buwan. Makapal ang ulap. Tahimik ang baryo. Parang nakikiramdam ang kalikasan. Bandang hating gabi, gumapang ang 3 anino patungo sa bakuran ni Mateo. May dalang sako. May hawak na patalim. May dalang lason na hinalo sa pakain. Tahimik nilang nilampasan ang bakod. Ngunit paglapit pa lamang nila sa kulungan, biglang tumunog ang mga bote. Kling. Kling. Napatigil sila. Nagkatinginan. Huminga ng malalim. Nagpatuloy. Pagbukas nila ng tarangkahan, biglang humangin ng malakas. Umalulong ang mga dahon. Namatay ang ilaw. At sa gitna ng dilim, may sumulpot na liwanag na kulay berde. Sa ibabaw ng kulungan, lumitaw si Buntag. Nakatayo. Nakapulupot ang liwanag sa kanyang katawan. Ang kanyang maliit na baston ay naglalabas ng kidlat na tila alitap-tap. Hindi kayo inaanyayahan dito, wika niya sa malamig na tinig. Napatras ang 3. Di duwende, bulong ni Ramil. Sinubukan ng isa na tumakbo. Ngunit bigla itong nadapa. Parang may humawak sa kanyang paa. Ang lupa ay tila gumalaw. Ang mga ugat ng puno ay umangat at pumulupot sa kanyang binti. Sumigaw siya. Ang isa pa ay naglabas ng patalim. Ngunit bago pa man ito makasugod, tinamaan siya ng liwanag sa dibdib. Napahandusay siya. Nawalan ng malay. Si Ramil na lamang ang nakatayo. Nanginginig. Lumuha. Patawad po. Iyak niya. Inutusan lang po kami. Tinitigan siya ni Buntag. Sabihin mo kay Lando, mariing wika nito, na hindi lahat ng biyaya ay maaaring agawin. Iwinasiwas niya ang baston. Isang malakas na hangin ang dumaan. Nang magmulat si Ramil, mag-isa na lamang siya sa labas ng bakuran. Wala na ang kanyang mga kasama. Wala na ang mga sako. Wala na ang lason. Parang walang nangyari. Ngunit sa kanyang isipan, hindi na mawawala ang gabing iyon. Kinabukasan, nagising si Mateo na may kakaibang pakiramdam. Tahimik ang paligid. Walang bakas ng gulo. Ngunit sa ilalim ng kulungan, may nakita siyang 3 dahong tuyo na nakaayos na parang tanda. Isang babala, isang paalala, at sa hangin, marahan niyang narinig ang tinig ni Buntag. Natapos ang unang pagsubok, ngunit hindi ang huli. Matapos ang gabing muntik nang masira ang kanyang kabuhayan, mas naging maingat si Mateo sa bawat kilos at desisyon. Bagamat hindi niya nakita ang nangyari, ramdam niya na may nagbantay sa kanya. Sa tuwing dadaan siya sa ilalim ng punong balete, mararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila yakap at babala sa parehong pagkakataon. Alam niyang si Buntag yun. Tahimik, nagmamasid, nagbabantay. Ngunit kahit may tagapangalaga siya, alam niyang hindi habang buhay itong sasalo sa lahat ng panganib. Kailangan din niyang tumatag. Kailangan niyang matutong lumaban. Lumipas ang mga buwan. Dumami pa ang kanyang mga baboy. Umabot na sa mahigit 50 ang bilang. Ang kanyang maliit na bakuran ay halos mapuno na. Kaya't napilitan siyang magpalawak ng kulungan. Gumawa siya ng panibagong estruktura gamit ang pinag-ipunang pera mula sa iilang baboy na kanyang naibenta ng palihim sa palengke. Hindi niya iyon ipinangalandakan. Tahimik lamang siyang nag-iipon. Tahimik na nagpapalakas.
Samantala, si Lando ay lalong nilamon ng galit. Nang mabalitaan niyang nabigo ang kanyang plano, nagwala siya sa kanyang bahay. Binato ang mga bote, sinipa ang mga mesa, sinigawan ang mga tauhan. "Wala kayong silbi," sigaw niya. "Tatlo kayo, natalo kayo ng duwende?" Tahimik na yumuko si Ramil. Hindi na siya makapagsalita. Sa loob ng kanyang isip, sariwa pa rin ang mga nangyari. Ang gumagalaw na lupa, ang liwanag, ang kapangyarihan. Simula noon, hindi na siya mapalagay. At sa halip na tumigil, mas lalong nag-isip si Lando ng mas masahol na paraan. Hindi na lakas, hindi na dahas, kundi panlilin lang. Isang araw, may dumating sa baryo na hindi kilala ng karamihan. Isang matandang lalaki. Payat. Mahaba ang balbas. May suot na itim na sombrero at may dalang supot na puno ng mga bote at papel na may kakaibang sulat. Nagpakilalang si Mang Baldo, isang manghuhula at albularyo ayon sa kanya. Nakiusap si Lando na kausapin ito ng sarilinan. Sa loob ng kanyang sala, mahina ang ilaw. Amoy insenso. At sa gitna ng mesa, may sinding kandila. "May problema ka," wika ni Mang Baldo habang nakapikit. Nanlaki ang mata ni Lando. "Paano mo nalaman?" tanong niya. "May itim na ulap sa paligid mo," sagot ng matanda. "May inggit, may galit, may sumpa." Napangisi si Lando. "May tao," wika niya, "na yumayaman ng hindi patas." Tumango si Mang Baldo. "May gabay siyang hindi tao," bulong nito. Nanlaki ang mata ni Lando. "Alam mo?" bulalas niya. "Ramdam ko," sagot ng matanda. "May duwende sa likod ng kanyang kapalaran." Napatayo si Lando. "Matatanggal mo ba?" tanong niya. Napangiti si Mang Baldo. "Sa tamang halaga," sagot nito. At doon nagsimula ang mas madilim na balak. Sa gabing may bagong buwan, nagtungo si Mang Baldo sa malapit sa balete. May dalang asin, may dalang dugo ng manok, may dalang itim na kandila. Sa likod ng mga palumpong, nakasilip si Lando. Nagsimula ang matanda sa pag-ukit ng kakaibang simbolo sa lupa. Nagwisik ng asin, nagpatak ng dugo, nagbulong ng mga salitang hindi maintindihan. Biglang lumamig ang hangin. Nagsimulang gumalaw ang mga dahon kahit walang hangin. Sa gitna ng ritual, biglang may sumulpot na liwanag. Si Buntag. Ngunit hindi tulad ng dati. Mas maliwanag, mas matindi, mas mapanganib. "Sino ka?" maring tanong nito. "Na nanggugulo sa aking sakop." Nanlaban ang tingin ni Mang Baldo. "Ako ang tinawag," sagot niya. "May karapatan akong maglinis ng sumpa." "Tawagin mo Mang Sumpa," sagot ni Buntag. "Ito ay biyaya sa taong may malinis na puso." Nagtaas ng kamay ang matanda. Nagliyab ang kandila. Umakyat ang usok. Ngunit sa isang iglap, tinangay iyon ng hangin. Nabasag ang bote. Natapon ang dugo. Nabura ang mga simbolo. Napaatras si Mang Baldo. "Imposible," bulong niya. "Hindi mo kayang galawin ang pinangangalagaan ko," wika ni Buntag. Isang malakas na kidlat ang sumilay sa langit. Nawalan ng malay ang matanda. Kinabukasan, natagpuan si Mang Baldo sa tabi ng daan. Lagnat. Nanginginig. Walang maalala. At si Lando, sa kanyang bahay, ay nagsimulang makaranas ng kakaiba. Hindi siya makatulog. May mga bangungot. May mga tinig na bumubulong sa dilim. At sa bawat araw, unti-unting nilalason ng inggit ang kanyang puso hanggang sa tuluyan na itong maging itim.
unti-unting nagbunga ang sipag at biyayang tinanggap ni Mateo. Sa loob lamang ng 1 taon, ang kanyang maliit na bakuran ay naging isa sa pinakamalaking babuyan sa buong distrito. May 3 malalaking kulungan na siya, may sariling imbakan ng pakain, at may maliit na bodega para sa mga kagamitan. Hindi na siya tinatawag na Mateong Pulubi. Ngayon, ang tawag na sa kanya ng mga tao ay Mang Mateo. May respeto, may paghanga, may inggit din. Tuwing araw ng bentahan, pumupunta na mismo sa kanyang bahay ang mga mamimili. May mga negosyanteng mula pa sa lungsod ang nakikipag-ugnayan sa kanya. Dumarating ang pera na parang ulan. Mula sa pagbilang ng barya, ngayon ay nagbibilang na siya ng makakapal na sobre. Nabayaran niya ang lahat ng utang. Naayos ang kubo. Napaltan ang bubong ng yero. Nagkaroon ng konkretong sahig. May sariling motor. May telepono. May radyo. Unti-unti, nagbago ang kanyang pamumuhay. At kasabay ng pagyaman, may unti-unting pagbabago sa kanyang puso. Sa simula, tapat pa rin siya sa pangako. Nagbibigay siya sa simbahan. Tumutulong sa kapitbahay. Nagpapautang ng walang tubo. Ngunit habang lumalaki ang kanyang kita, lumalaki rin ang kanyang pagtingin sa sarili. Nagsimula siyang magsuot ng mamahaling damit. Bumili ng relos. Nagpalagay ng gate. Nagpalayo sa mga dating kaibigan. Kapag may humihingi ng tulong, madalas ay sinasagot niya ng, "May inaasikaso ako." Kapag may lumalapit na mahirap, nagkukunwari siyang nagmamadali. Sa gabi, hindi na siya nagdarasal sa ilalim ng balete. Hindi na siya bumubulong ng pasasalamat. Hindi na niya kinakausap si Buntag. Parang nakalimot. Parang inakalang kanya na ang lahat. Isang gabi, habang binibilang niya ang kanyang pera sa mesa, biglang namatay ang ilaw. Lumamig ang hangin. Nanginginig ang apoy ng kandila. At sa sulok ng silid, unti-unting lumitaw ang maliit na figura. Si Buntag. Ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay seryoso. Walang ngiti. Walang lambing. "Mateo," wika nito. "Nakalimot ka na." Napatingin si Mateo. Nanlaki ang mata. Buntag," bulong niya. "Kailan ka huling nagpasalamat?" tanong ng duwende. "Kailan ka huling tumulong ng walang hinihintay na kapalit?" Tahimik si Mateo. Wala siyang maisagot. "Kailan ka huling naalala kung sino ka noon?" Mariing wika ni Buntag. Napatayo si Mateo. "Hindi ko po sinasadya," sagot niya. "Marami lang po akong iniintindi." "Ganyan ang sinasabi ng lahat," putol ni Buntag. Hanggang sa tuluyan nang makalimot. Lumapit ang duwende. Humaplos sa mesa. Biglang natuyo ang mga perang papel. Naging abo. Naging alikabok. Napahiyaw si Mateo. "Hindi!" sigaw niya. Ngunit sa isang kisap mata, bumalik ang pera sa dati nitong anyo. Babala lamang. Paalala. "Hindi ko kinuha," wika ni Buntag. "Pinakita ko lang kung gaano ito kabilis mawala." Napaluha si Mateo. "Patawad po," mahina niyang sabi. "May isa ka pang pagkakataon," sagot ng duwende. "Ngunit kung tuluyan kang lamunin ng kayamanan, ako mismo ang babawi ng biyaya." Unti-unting naglaho si Buntag. Naiwan si Mateo sa dilim. Nanginginig. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. At sa kanyang isipan, unang beses pumasok ang tanong, paano kung mawala ang lahat? Matapos ang babala ni Buntag, nagbago si Mateo, ngunit hindi kaagad. Sa unang mga araw, sinubukan niyang bumalik sa dating ugali. Nagbigay siya ng bigas sa kapitbahay. Nagpaabot ng tulong sa may sakit. Nagdasal sa ilalim ng balete. Ngunit ang mga pagbabagong iyon ay mababaw.
Ginagawa niya dahil sa takot, hindi dahil sa tunay na pagsisisi. Sa loob ng kanyang puso, nananatili pa rin ang pagmamataas. Pinaghirapan ko naman to, madalas niyang isipin. Karapatan ko to. At unti-unti, muli niyang binaliwala ang babala. Dumating ang panahon ng tagtuyot. 3 buwan na halos walang ulan. Natuyo ang mga balon. Nagmahal ang pakain. Naghigpit ang mga mamimili. Maraming magbababoy ang nalugi. Ngunit si Mateo, dahil sa dami ng ipon, ay hindi agad naapektuhan. Bagkus, sinamantala niya ang sitwasyon. Binili niya ng mura ang mga baboy ng naluluging magsasaka. Pinataba. Ibinenta sa mataas na presyo. Mas lalo siyang yumaman. Mas lalo siyang naging sakim. Isang araw, lumapit sa kanya si Aling Rosa, isang balong kapitbahay na may 3 anak. Mang Mateo, pakiusap nito. Pwede po bang umutang muna ng pakain? Babayaran ko po kapag nakabenta ako. Napatingin si Mateo sa kanyang mamahaling relo. Pasensya na po, Nay. Malamig niyang sagot. Negosyo po to. Hindi pwedeng puro awa. Napayuko si Aling Rosa. Umalis ng luhaan. Mula sa malayo, may isang maliit na anino sa ilalim ng balete. Tahimik na nagmamasid. Si Buntag. At sa kanyang mga mata may lungkot. May galit. May pasya. Hindi naglaon. Nagsimulang mangyari ang kakaiba. Una, nagkasakit ang ilan sa kanyang baboy. Nawalan ng gana. Ang hina. Nagkaroon ng sugat sa balat. Tinawag niya ang veterinaryo. Walang mahanap na dahilan. Malusog naman dapat to, wika ng doktor. Parang tinanggalan ng sigla. Sumunod, nasira ang kanyang water pump. Natuyo ang imbakan. Nagkaroon ng tagas ang bubong. Nasunog ang maliit niyang bodega dahil sa sirang kable. Sunod-sunod. Walang pahinga. Parang may humihila pababa sa kanya. Nang bumagsak ang presyo ng baboy sa merkado, tuluyan siyang nayanig. Ang mga inutang niyang puhunan para sa pagpapalawak ay hindi na niya mabayaran. Dumating ang mga maniningil. Nabenta ang kanyang motor. Nasangla ang lupa. Nabawasan ang kulungan. Isang gabi, umupo siya sa harap ng kanyang bahay. Wala ng ilaw. Wala ng musika. Wala ng yabang. Umuulan ng marahan. Ang putik ay muling dumidikit sa kanyang paa, tulad noong siya'y mahirap pa. Sa gitna ng dilim, may liwanag na lumitaw. Si Buntag. Ngunit ngayon, ang kanyang anyo ay malungkot. Binalaan kita, wika nito. Napahagulgol si Mateo. Kasalanan ko po, iyak niya. Nabulag ako. Totoo, sagot ni Buntag. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Napatingin si Mateo. May pag-asa pa po ba? Tanong niya. Tumango ang duwende. Ngunit kailangan mong patunayan, wika nito, na natuto ka na. At sa gabing iyon, sa gitna ng ulan at luha, nagsimula ang tunay na pagsubok ni Mateo. Matapos ang gabing iyon ng pag-amin at pagluha, nagising si Mateo na parang ibang tao. Wala na ang dating yabang. Wala na ang dating kumpiyansa. Ang natira na lamang ay pagod na katawan at pusong naghahanap ng kapatawaran. Sa labas ng kanyang kubo, tanaw niya ang bakanting kulungan. Ang dating puno ng ingay at buhay ay ngayoy tahimik at malungkot. Iilan na lamang ang natirang baboy. Payat. Mahina. Parang refleksyon ng kanyang sarili. Lumapit siya sa kulungan at hinaplos ang isa. Patawad! Bulong niya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagtrabaho siya nang hindi iniisip ang kita. Naglilinis siya kahit walang makakita. Nag-aayos kahit walang papuri. Nagpapakain kahit alam niyang lugi. Bumalik siya sa simpleng pamumuhay. Muling nagsaing sa kalan na kahoy.
Muling nagigib ng tubig sa balon. Muling naglakad papuntang palengke. Isang araw, nagpunta siya sa bahay ni Aling Rosa. May dala siyang sako ng bigas at ilang pakete ng pakain. Nang makita siya ng matanda, nagulat ito. "Mang Mateo?" tanong nito. Lumuhod siya sa harap ng pintuan. "Nay!" wika niya. "Patawad po, nagkamali ako noon." Napaluha si Aling Rosa. "Hindi ko po kailangan ng bayad," sabi nito. "Kailangan ko lang po ng malasakit." Tahimik na iniabot ni Mateo ang mga dala. At sa kanyang dibdib may gumaan. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga taong nasaktan niya. Ang mga inisnab. Ang mga tinanggihan. Ang mga nalait. Humingi siya ng tawad. Hindi lahat ay agad nagpatawad. May ilan na nagalit pa rin. May ilan na nagduda. Ngunit tinanggap niya iyon. Bahagi iyon ng pagbabayad. Sa ilalim ng punong balete, muli siyang lumuhod gabi-gabi. Hindi para humingi ng yaman, kundi para humingi ng lakas ng loob. "Kung may natitira pa po akong biyaya," bulong niya, "gagamitin ko po ng tama." Isang gabi, dumalaw si Buntag. Hindi na galit, hindi na malamig. May katahimikan sa kanyang mga mata. "Hindi sapat ang pagsisisi," wika nito. "Kailangan ng pagtitiyaga." Tumango si Mateo. Handa na siya. Kinabukasan, may dumating na bagyo. Malakas, mabangis. Sinira ang maraming bahay. Nasira ang tulay. Nabaha ang baryo. Maraming nawalan ng tirahan. Walang nagdalawang isip si Mateo. Binuksan niya ang kanyang bakuran. Pinatuloy ang mga nasalanta. Pinahiram ang kulungan bilang pansamantalang silungan. Ibinigay ang natitirang bigas. Tinulong ang mga bata at matatanda. Halos wala nang natira sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang saya. Sa gitna ng sakuna, natuklasan niya ang tunay na yaman. Isang umaga matapos ang bagyo, habang naglilinis siya ng putik, may nakita siyang maliit na kahon sa tabi ng balete. Kahoy. May ukit na dahon at bituin. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may 3 butil ng gintong kulay. Parang binhi. At sa hangin, narinig niya ang tinig ni Buntag. "Simula muli, Mateo, sa tamang paraan." Matagal na nakatitig si Mateo sa 3 gintong butil na nasa kanyang palad. Kumikislap ang mga ito sa liwanag ng umaga. Hindi sila mukhang ginto lamang. Parang may buhay. Parang may hininga. Parang may lihim na lakas na naghihintay na gisingin. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon at dinala sa loob ng kanyang kubo. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagalak ng labis. Hindi siya nagplano agad ng pagkita. Sa halip, umupo siya sa sahig at nag-isip. Naalala niya ang mga pagkakamali, ang kayabangan, ang kasakiman, ang paglimot. Ayaw na niyang maulit iyon. Kaya't bago pa man niya gamitin ang mga binhi, nagpasya siyang baguhin muna ang kanyang sarili. Sa loob ng ilang linggo, nagtrabaho siya bilang obrero sa bukid ng iba. Nagbuhat ng palay, naglinis ng kanal, nag-ani ng mais. Hindi siya nahiyang pawisan. Hindi siya nahiyang mapagod. Masaya siyang muling maramdaman ang dating hirap dahil ngayon may kahulugan na ito. Sa bawat sahod, una niyang iniisip ang pagkain ng kapitbahay na kapos. Pangalawa, ang kaunting ipon. Huli na ang sarili. Isang gabi, dumalaw muli si Buntag. Naupo ito sa ugat ng balete. Tahimik na nakamasid. "Handa ka na?" wika nito. Hindi iyon tanong. Isang pahayag. Tumango si Mateo. Kinabukasan, naghukay siya ng 3 maliit na hukay sa likod ng kulungan. Hindi sa gitna. Hindi sa lantad. Kundi sa tahimik na bahagi na madalas niyang dasalan.
Maingat niyang itinanim ang bawat binhi. Tinabunan ng lupa, diniligan, at saka siya lumuhod. Hindi ko po hihilingin na yumaman, bulong niya. Hihilingin ko pong maging sapat. Mula noon, araw-araw niyang inaalagaan ang lupa. Nagdidilig, nag-aalis ng damo, nagbabantay laban sa peste. Hindi niya minamadali ang paglago. Hinayaan niyang sundin ang sariling takbo ng kalikasan. Pagkaraan ng isang buwan, may sumibol na 3 usbong. Makintab ang dahon, matingkad ang kulay. Parang sinag ng araw na naging halaman. Lumipas ang 3 buwan. Ang mga usbong ay naging punong kahoy na singtaas ng bahay. May malalapad na dahon, may mababangong bulaklak, at sa ilalim ng bawat puno, may tumutubong damo na tila palaging sariwa. Isang gabi, napansin ni Mateo na may kakaibang ingay sa kulungan. Lumapit siya. At doon niya nakita, ang natitirang mga baboy ay nagiging malusog muli. Hindi biglaan, hindi milagroso, kundi dahan-dahan, natural, parang pinapalakas ng hangin at lupa. Sa paglipas ng panahon, dumami muli ang kanyang alaga. Ngunit ngayon, hindi na sobra. Sapat lamang. May balanse, may hangganan. Naging bukas muli ang kanyang bakuran sa baryo. Ginawa niyang sentro ng pagtutulungan. May libreng payo, may murang pakain, may tulong sa nag-uumpisa. Ang dating Mateong pulubi at Mang Mateo na mayabang ay naging Tatay Mateo. Isang haligi ng komunidad, isang gabay, isang halimbawa. Minsan dumalaw si Lando, payat, mahina, wala na ang dating yabang. Mateo, mahina nitong sabi, patawad. Tahimik siyang tinanggap. Pinaupo, pinakain, tinulungan, walang sumbat, walang paghihiganti. Sa malayo, sa ilalim ng balete, may maliit na nilalang na nakangiti. Alam nitong nagbunga na ang binhi. Hindi lamang sa lupa, kundi sa puso. Lumipas ang maraming taon. Ang baryo ng San Isidro ay hindi na tulad ng dati. Ang dating maputik na daan ay sementado na. Ang dating madilim na gabi ay maliwanag na sa ilaw ng poste. Ang dating ilang kubo ay napalitan ng matitibay na bahay. At sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, nanatiling payak ang tahanan ni Tatay Mateo. Hindi ito ang pinakamalaki. Hindi ito ang pinakamagarbo. Ngunit ito ang pinakabukas. Sa umaga, maririnig ang tawanan ng mga bata sa kanya bakuran. Sa hapon, ang usapan ng mga magsasaka at magbababoy na humihingi ng payo. Sa gabi, ang tahimik na dasal ng pasasalamat. Ang kanyang babuyan ay patuloy na umunlad. Ngunit may hangganan. Hindi siya nagparami ng labis. Hindi siya nagkamal ng walang pakundangan. Lagi niyang inuuna ang kalikasan, ang kalinisan, ang kapakanan ng tao at hayop. Dahil dito, naging modelo ang kanyang sistema. Dinarayo ng mga tao mula sa iba't ibang lugar upang matuto. Hindi para sa lihim ng himala, kundi para sa lihim ng tamang pamumuhay. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong balete, may batang lumapit. Mang Mateo, tanong nito, totoo po bang may duwende rito? Napangiti siya. Mayroon, sagot niya. Pero hindi mo makikita kung hindi ka marunong magpasalamat. Nag-isip ang bata. Saan po siya? Tanong muli. Itinuro ni Mateo ang dibdib ng bata. Nandyan, wika niya. Sa puso ng taong marunong magmahal at magpakumbaba. Sa gabing iyon, naramdaman niyang mabigat ang kanyang katawan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagod ng mahabang buhay. Humiga siya sa kanyang higaan, sa tabi ng bintana, tanawang buwan. At sa huling pagkakataon, dumalaw si Buntag. Hindi na maliit, hindi na mahina. Ngayon,
para na itong liwanag na may anyo. Natupad mo ang pangako mo, wika nito. Ngumiti si Mateo. Salamat po, mahina niyang tugon. Hindi sa akin ang pasasalamat, sagot ni Buntag. Sa sarili mo. Hinawakan nito ang noo ni Mateo. Isang mainit na liwanag ang dumaloy sa kanyang katawan. At sa isang malalim na buntong hininga, pumikit si Tatay Mateo. Payapa, walang panghihinayang, walang takot. Kinabukasan, natagpuan siyang nakangiti. Tahimik, parang natutulog. Buong baryo ang nagluksa. Ngunit higit sa lungkot ang pasasalamat dahil iniwan niya ang isang pamana. Hindi lamang sa lupa, hindi lamang sa baboy, hindi lamang sa kayamanan, kundi sa puso ng bawat taong kanyang tinulungan. At sa bawat pag-ihip ng hangin sa ilalim ng punong balete, tila may munting tinig na bumubulong. Ang tunay na yaman ay hindi iniipon. Ito'y ipinapamana. Wakas.